Isa sa mga nagpakabit ng RFID sticker ang magulang ni Steven na bibiyahe pauwi ng Quezon Province. Ngayon lang sila makakauwi para mag-celebrate ng Christmas dahil katatapos lamang ng pasok sa trabaho at eskwela. Typical na celebration for Christmas, then konting swimming, then family bonding na din. Ganito rin ang plano ni Carlo na uuwi naman na Zambales. To be with the family lang, ganun, simpleng Noche Buena, ganun, tsaka makasama lang yung family. Ilan lamang sila sa mga kababayan natin na dadaan ng North Luzon Expressway para umuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Kapaskuhan. Ayon sa NLEX Corporation, nananatiling mataas ang volume ng mga sasakyan mula pa noong Biyernes. Inaasahan nila na marami pa rin ang mga motorista na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Since marami man na pong nakabiyahe, apparently na po, maaring today, later this afternoon, dadami pa rin po yung ating mga motorista. Hanggang gabi po siguro. Kung meron man pong hahabol na bibiyahe ng 24, maaaring sa umaga po, pero bandang hapon po siguro hindi na po ganun karami. Lighter traffic na po tayo siguro hanggang gabi. Nakadeploy ang kanilang dagdag na traffic, toll at emergency and medical response teams at mananatili ring bukas ang lahat ng lane sa mga major toll plaza ng NLEX, SCTEX at NLEX Connector. Bagamat nakapagtala rin ng NLEX ng mga minor road incidents, agad nilang nare-respondehan. May libreng towing service ang NLEX patungo sa pinakamalapit na exit para sa mga Class 1 vehicles. Nagsimula yan alas 6 ng umaga ng December 25, araw ng Pasko. At magbabalik ito sa December 30, ganap na alas 6 ng umaga hanggang December 31 ng alas 6 ng umaga. At mula January 3, ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga ng January 5. Libre ring makakadaan ang mga sasakyan sa kahabaan ng NLEX, SCTEX at NLEX Connector simula bukas, December 24, ganap na alas 10 ng gabi hanggang December 25 ng alas 6 ng umaga. At December 31, ganap na alas 10 ng gabi hanggang January 1 ng alas 6 ng umaga. Pinaghahandaan rin ng NLEX ang dagsari ng mga motorista na pupunta naman ng Metro Manila para ipagdiwang ang bagong taon. Kasi usually during holiday seasons, hindi po kagaya ito ng parang Holy Week na meron yung araw na norte halos lahat yung motorista. Ganun din po yung balikan. Pero ito during holiday seasons, marami pong balik-balikan. Meron po nag-observe or nagse-celebrate ng Christmas sa probinsya, and then sa New Year dito naman po sa Manila, or baliktad naman po. So kami po ay nakahanda na maaaring may volume po tayong babalik ng 26, pa-northbound man o pa-southbound. At lalo-lalo na po siguro yung December 29, bagamat wala pong pasok sa gobyerno, maaaring yung mga private na empleyado ay bibiyahe din po ng 29 ng gabi. Hanggang 30 po yan. Inaasahan naman na muling magbabalik Metro Manila ang mga umalis patungo sa kanilang mga probinsya sa January 3. Yung ine-expect natin na balikan talaga ng mga motorista, whether it be yung balik ng Metro Manila or yung pauwi naman ng probinsya, ay yung January 3 ng hapon. Pero mas dagsa pa rin po siguro yung January 4 ng hapon hanggang gabi. At maging yung early morning po ng Monday, January 5, yung first office day na po ng 2026. May paalala rin ang pamunuan ng NLEX para sa mga motorista. Hindi po sana dahilan po kahit meron po tayo mga ganitong mas maraming deployment na mag-a-assist po sa ating motorista, may free towing po tayo, ay sana po hindi dahilan para hindi na po maghanda ng mas maayos yung ating mga kababayan na bibiyahe. Sana po i-check nila na nasa tamang kondisyon pa rin po yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung magdadrive, sana po nasa tamang kondisyon, may sapat na pahinga. At yun po, pagka hindi po sila kaagad-agad nakita ng aming mga umiikot na personnel, or hindi po sila na-isputan ng aming mga CCTVs dito sa aming control, at sila po ay nagka-problema, maaari lang pong tumawag sa 135,000, agad-agad silang padalhan ng assistance. Para naman po dun sa mga wala pa pong RFID, kung may pagkakataon na magpakabit pa rin po ng RFID, kasi mas maayos at mas mabilis pa rin po yung daloy ng ating traffic dito sa dedicated RFID lanes po natin. At yun po, lalong-lalo na meron na po tayo yung one RFID na pwedeng gamitin sa lahat ng expressway dito sa Luzon. Mas madali na po i-manage po yun. So sana po magpakabit na at i-ensure lang po na merong sapat na load balance yung kanilang RFID.
Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.